The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus raised his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Give glory to your Son, so that your Son may glorify you, just as you gave him authority over all people, so that your Son may give eternal life to all you gave him. Now this is eternal life, that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ. I glorified you on earth by accomplishing the work that you gave me to do. Now glorify me, Father, with you, with the glory that I had with you before the world began. I revealed your name to those whom you gave me out of the world. They belonged to you, and you gave them to me, and they have kept your word. Now they know that everything you gave me is from you, because the words you gave me I have given to them, and they accepted them and truly understood that I came from you, and they have believed that you sent me. I pray for them. I do not pray for the world, but for the ones you have given me, because they are yours, and everything of mine is yours, and everything of yours is mine, and I have been glorified in them. And now I will no longer be in the world, but they are in the world while I am coming to you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali, Father. Ngayon po ay memorial. Pinagdiriwang natin ang martyrdom ni St. Charles Lwanga at ng mga kasamahan niya na naging martir sa Uganda. Nangyari po ito mga 1887, kung saan nagkaroon ng misyon yung mga tinatawag na White Fathers. Yung White Fathers ay grupo ng mga pari at mga reliyoso na winelcome ng hari ng Uganda. At sila ay pinahintulutan para mag-evangelize at i-prepare yung mga Ugandans para sa pagbibinyag. And ang pagbibinyag po ay hudyat ng pagtanggap kay Jesus. Ang pagbibinyag ay hudyat ng pagiging Katoliko. Ito po ay wala namang naging issue sa hari. Yun nga lang, nung namatay po yung hari, ang pumalit sa kanya ay yung kanyang anak. Pero depraved ang pag-uugali nitong anak ng hari na ngayon na siya nang humalili sa kanyang ama. At ang ginagawa po ng bagong hari ay minomolestya yung mga pages doon sa kanyang court, the king's court. At yung mga pages na ito yung mga alalay niya, ng mga naglilingkod, ay karamihan mga kabataang lalaki. So, sexual molestation was happening, and then meron pong isa na hindi na makatiis. Kaya po siya ay nagreklamo, ngunit siya ay pinapatay ng hari. Nagpatuloy yung pagbumolestya sa mga kabataan sa King's Court. Pero hindi na rin po nakatiis ngayon si Charles Lwanga. At hinimok niya yung mga kabataan na umalis na sa King's Court. Tuluyan na silang nagpabinyag sa mga White Fathers, sa mga misyonero. Noong sila po ay napag-alaman na tumungo sa pangangalaga ng mga White Fathers at na nagpabinyag na nga, lalong nagalit ang hari. Sila ay pinahanap at nung sila ay maaresto, ay simpleng tanong lang kung sila ba ay handa na i-renounce ang pananampalataya na tinanggap nila. Ngunit yung pong mga kabataang ito ay nanindigan sa kanilang paniniwala kay Jesus. Kaya lalong nagalit ang hari, sila ay isa-isa pinapatay. At ito po si Charles Lwanga ay isa sa mga nanindigan at nagsisigaw na hindi niya kinakailangan na iwaksi o itatwa ang kanyang pananampalataya. At habang po siya ay parang binabarbecue, okay? Nililitson. Sabi niya, alam ninyo ang ginagawa ninyo, yung tubig na mainit, kung saan ninyo ko ay inilulublob, parang malamig na tubig lang. Hindi ko maramdaman yung init sapagkat kapiling ko ang Diyos. Words to that effect. So ang ginawa po nila ay tuluyan ng pinatay ito pong mga kabataang ito. So si St. Charles Lwanga ang siyang itinatag o kinilala
bilang patron ng African Catholic Action. So ito ay grupo ng mga kabataan na tumanggap kay Jesus, namuhay ayon sa diwa ng kanilang pananampalataya, at ika nga naging hudyat ng pagiging Katoliko ng bansang Uganda. So yung pong takeaways natin dito ay hindi kinakailangan na dapat maging may gulang ka na o matanda na para lamang mag-exhibit o magpakita ng pananalig o pananampalataya sa Diyos. At an early age, ando doon na dapat yung pananalig o pananampalataya at ito ay naipapakita sa pang-araw-araw na buhay. You have to remember that we were baptized when we were children. Di ba? So yun nga lang, we just go through the motion of it. Children, baptized, and then all of a sudden, dumalaki na yan, yung kanilang pagiging mananampalataya, maaring napapractice lang sa pamamagitan ng pagsisimba. Dinadala sila ng kanilang mga magulang sa simbahan, tinuturuan silang magdasal ng Santo Rosario. But then again, yung pinaka-fundamental na dapat na makikita sa isang mananampalataya, yung pagsasabuhay ng kanyang pananampalataya ay hindi naman nagagawa. That's why may mga tinatawag tayong nominal Catholics. Catholics in name, Catholics who just go to the church to hear Mass, pray all these devotional practices, but the most fundamental thing of all is to live the Catholic faith, wala sila nun. Kaya nominal Catholics. At ito din po yung mga tao na they don't agree, they don't adhere to the Catholic doctrines or principles. Yung iba po dyan, Katoliko nga, pero hindi naman sila naniniwala na ang kasal ay sagrado. Kaya nandoon yung infidelity. Ang pagtuturo ng simbahan, dapat kapag ikay kinasal na, wala ka na dapat na iba pa. Yung pinakasalan mo, yun na yun. O yung iba naman ay Katoliko nga, pero hindi naman din sila naniniwala sa sacredness ng buhay. Kaya yung iba ho ay nagko-commit ng abortion, pumapatay ng tao. O di kaya Katoliko nga, pero nagdanakaw naman, committing injustices here and there. Diba? So yun po yung Katoliko ka, pero wala kang pag-adhere doon sa Catholic doctrines. Diba? So ang maganda ho nito, at least sa buhay ni Charles Luanga, ay pinakita niya. Ito na yung challenge sa kanila Maninindigan ka ba sa pananampalataya mo? Kapag nanindigan ka, papatayin ka namin. So, sabi niya, maninindigan kami. Hindi kami natatakot. Patayin niyo man kami, okay lang, dahil kami ay para sa Diyos. So here, I think, a young man is giving us an example. And what is that example? To be truly committed to our faith. To be truly dedicated to our Jesus, the Savior, and our Messiah. Alam niyo yung ganong ideya, parang idea lang, concept lang, na walang saysay, na hindi naman ganong ka-meaningful. Because we are confronted with so many concerns in this world. Why will I concern myself with such an issue? Na magko-commit ba ako? Susundin ko ba yan? Ang dami-dami kong pinagkakaabalahan dito. Precisely, ganito na ho ang dapat na maging tingin natin. Yung lahat ng pinagkakaabalahan natin dito na siyang maaaring nagiging hadlang para tayo ay mamuhay ayon sa pananampalataya na tinanggap natin, yun na yung challenge. Yung challenge kay St. Charles Luanga, papatayin ka namin. Pero sa atin, hindi naman kamatayan yung challenge. Yung challenge sa atin ay sa dinami-dami ng concerns natin, pinagkakaabalahan, mga prinsipyo na pinaniniwalaan natin, totally opposed or against the principles of our Catholic faith, yun ang challenges. So magkaiba na ngayon. During the time of the martyrs, they were challenged with death, with martyrdom, dying for their faith. Now, napakasimple na nga lang marami lang tayo mga influences na nakuha. Marami lang tayong kumbaga ay pinagkakaabalahan, kaya hindi natin ma-practice. So today, as we continue to celebrate this Mass, let us ask the intercession of Charles Luanga that we may have that deep commitment to truly live according to the dictates of our faith. Uulitin ko, hindi na ho ganun kahirap yung humarap ka sa kamatayan dahil lang sa iyong pananampalataya.
it's not anymore death that threatens our faith. It is all about secular principles, earthly practices. These are the things that threaten our faith. May Charles Luanga give us that inspiration to truly live our faith and commit our lives to following Jesus. Amen.